Since hindi hawak ng Dallas Mavericks sa simula ang home court advantage sa first round laban sa Los Angeles Clippers, doble kayod na nga ang ginagawang practice nila at paggawa ng game plan para manalo. Ang problema, kahit anuman nga pong gawin ng coaching staff ng Dallas, hindi pa rin nila nababasa hanggang sa ngayon ang Clippers. Sa katunayan, hindi nga po nila alam kung maglalaro o hindi sa kanilang laban ang superstar nito na si Kawhi Leonard na naipabalitang may injury sa tuhod. As of today, wala pa nga pong inilalabas na balita ang Clippers patungkol sa tunay na kalagayan ni Kawhi Leonard, kung nakakapag-practice na nga ba ito o hindi pa. Ika nga'y may tinatago talaga ang Clippers patungkol sa kanya. Kaya wala pa nga pong masyadong nagagawang game plan ng Dallas paano nila haharapin ang Clippers na merong Kawhi sa first round. Pero sa ngayon, ina-assume na nga po nila ang paglalaro dito ni Kawhi Leonard upang sa ganon hindi sila mabigla sa kanya. Samantala, mismong si Skip Bayless na nga po ang nagsabi kakayanin na ng Los Angeles Lakers na talunin ng Denver Nuggets, since hindi katulad ng nagdaang playoffs, mas maaga nga nila itong makakatapat. Meaning, mas healthy nga po ang katawan ngayon ni LeBron James, kaya maipapakita nga po niya kung ano ang tunay na potensyal at lakas nito sa playoffs. Pakatandaan rin naman nga po ninyo mga idol, 14 wins, 1 loss ang record ni LeBron sa first round ng playoffs. Meaning, kapag healthy ang kanyang katawan, kaya nga po niya ditong talunin ng kahit sino man na kupunan at kahit gaano man ito kalakas. Subalit sa parte nga po ni Magic Johnson, hindi lang naman nga po si LeBron James ang dapat magbuhat sa Lakers sa first round, bagkos ang pinakasusi nga para manalo sila ay ang kanilang backcourt na binubuo ni na Austin Reeves, D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie at si Gabe Vincent, na dapat nga pong ma-outplayed ang backcourt ng Denver, lalo na si Jamal Murray. Since kapag nagawa nila yan, mas magiging madali para sa kanila na manalo. Kung inyong ang matatandaan, isa nga sa mga rason ng pagkatalo ng Lakers sa West Finals last season dahil sa napakalamyang performance ng kanilang backcourt, especially ni D'Angelo na sobrang nag-struggle sa opensa, ni hindi malanga po niya matapatan noon ang kanyang karibal na si Jamal Murray. Kaya kung sakali man nga pong makabawi na ito at magkaroon ng magandang laro kasama ang mga guards, teammates niya kagaya ni Dinwiddie, Reeves at Vincent, hindi malabo na ma-upset nila ang defending champions. Sa kabilang banda, matapos nga po mga idol ang ilang araw na paghihintay, sa wakas nalaman na ng Boston Celtics na magkakaroon sila ng rematch ng Miami Heat. At kasabay niyan, marami na rin naman nga po mga fans ng Celtics ang natuwa, since magkakaroon sila ng pagkakataon na makabawi sa Miami simula nang talunin sila nito last year. At kahit man hindi pa nagsisimula ang kanilang serye, nagkakaroon na agad ng initan sa pagitan ng mga fans. Ayon nga po dito, kahit na naman nga pong gawin ngayon ng Miami, especially ni Butler, ang Boston Celtics pa rin ang llamado, since hindi kagaya last season sila ang mas malakas na kupunan at mayroong mas malalim na lineup. Bukod dyan, hawak rin naman nila ang simulan sa home court advantage, kaya malaki ang tsansa na talunin o mawalis pa ang Miami Heat dahil hindi nga ito sa kanila uubra kahit man lumalakas na ang mga players nito pagdating ng playoffs. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.